Happy Sunday po sa inyong lahat. Nasa labas kami ngayon, naglakad-lakad kay maganda ang panahon. Kahit malamig, hindi naman siya umulan. At kasama namin yung anak kong lalaki. Ito po yung simbahan dito. Ang ganda, no? Palagi po kaming dumadaan. Pag maalis kami, kaya malapit lang to sa amin. Sabi ni Martin, ang ganda naman ng simbahan. Parang ang laki ng simbahan ba? Schatz, behind Schloss, ne? Yeah? As Catholic? Oh, Catholic na simbahan. Ang ganda ba? Sehr groß. 16 Uhr machen sie die Kirche zu in den Herbsttagen. Morgens um 9 Uhr auf und dann um 16 Uhr wieder. Ah, da kannst du nicht mehr rein. Ah, sarado na siya. Alas 4, pag autumn daw, sarado na ang simbahan. Pero pag... Wir wissen, wie alt die Kirche ist. Pero es kimi po na, guys. Ang ganda ng ano ba, simbahan ba? Laki siya. Hindi na tayo makapasok kaya alas 4 daw magsirado pag ano, autumn. Maaga sila magsirado. Lapit lang to sa amin mga 25 minutes lang. Tingnan natin kung ilang taon na tong simbahan na to. Punta tayo sa may harap, baka na doon nakalagay. Tahimik mo ng lugar na to 800 years na to. Nachgebaut, erst 1920. 800 years na to na simbahan. 800. Grabe, tagal na, no? Ja, aber nicht alles. Pero hindi daw lahat kasi ni-renovate din nila, binago nila mga ano ba niya hindi lahat na ano kasi marami na ding na-renovate, binago. Pero itong simbahan na to, ano talaga siya, 800 years na nung na-start to siyang tinayo. Ang mundo, dahil hindi tayo makapasok kay sarado na. Lucky. Grabe. Ito yung pinakamalaking simbahan na malapit sa amin. Ich glaube, das sind die große Kirche bei uns in der Nähe. Oder? Maganda din yung lugar dito, oh. Oh, ito na. Ito siya. Ito yung luma. Ito yung makakita naman po ninyo, no? Diba? Yung diferensya doon sa harap sa dito. Oh. Sayang hindi tayo makapasok pa. Balva hat früher mal zum Hoch. Ja, Donnerstag, genau. Ang ganda ng simbahan, no? Oh, di haben noch Wasser. Hier, guck mal. Was ist das? Frank Hofmeister. Bei uns wohnt da auch noch einer in der Nachbarschaft, der hieß auch Frank Hofmeister. Okay. Aber das war sehr bestimmt. Martin, oh. Doon siya sa kabilang side naglakad. Nag-start na talagang yung kulay ng dahon. Ang lamig kanina umaga. Ano lang, 4 degrees lang kanina umaga sa amin. Sobrang lamig po niyan. Nakauna talaga yung mga heater sa bahay. Kailangan pa namin magpakarga ng oil pa. Ay, magastos din dito sa Germany pag Philipp, nein, mach nicht kaputt deine Schuhe. Sabi ko sa kanya, huwag niyang yung sapatos niya. Akin pa naman yung sapatos na yan. Sinuot na niya. Das da oben, das große Haus, das war glaube ich früher mal das Krankenhaus hier in Bayern. Okay, und jetzt, was ist Das jetzt? ist auch zugemacht, keine Ahnung. Jetzt abandon. Nee, das glaube ich nicht. Das ist jetzt nicht das Problem. Früher wollten die das unbedingt zumachen, das Krankenhaus.
Si Fiona bukas walang pasok kay may seminar yung mga teacher nila. Si Michelle din, wala din. Si Philip lang may pasok bukas. Bukas, 19 degrees dito sa amin. Doon sa amin. Maglinis ako sa garden. At, tawag niyan. Ang ganda. Maglinis ako sa garden bukas. Marami akong gagawin bukas kay mainit pa habang hindi uulan. Bukas at Martes hindi uulan. Magkulis na daw uulan ulit. Kaya, todo na ang paglilinis sa labas. Nagluto pala ako ng miswa na may sardinas. Ito yung kakainin ko ngayon at si Michelle. Ito yung kakainin namin ngayong tanghalian. Nandito lang kasi si Michelle sa bahay. Wala siyang pasok. Medyo manghang siya. Nilagyan ko siya ng sili. Ito ay miswa ni Rafaela, natira niya ba? Binigay niya sa akin. Kasi nung pumunta siya dito, nagdala siya ng miswa. Tapos nagluto naman siya doon sa kanila. Pumunta ako doon. Doon nagkain kami. Tapos merong natira, binigay niya sa akin. Kaya hindi naman kumakain si Tobias nito. Nagluto ko siya ngayon kasi nagbili ako ng sardinas noong weekend. Doon sa Lodenscheid, nung napunta kami sa Asian store, bumili ako ng sardinas. Kasi kami dalawa ni Michelle, kumakain kami ng sardinas. Kabilang dalawa kumakain ng sardinas ito sa bahay namin. At saka yung yung ibang tao dito na naartihan at nabahuan sa amoy ng sardinas. Lalo na to si Fiona at si Philip. Nako, naartihan itong dalawa kong anak. Si Michelle lang talaga yung maano ko dito, magkain ba kasama ko. Yan, luto na yan. Kain po tayo. Sardinas. Ang dami ko pa saan ang plano kanina, no? Maglinis ako sa garden. Nako, umulan, basa yung damo, kaya hindi siya pwedeng i-cut kay hindi siya maganda yung resulta pag siya. Kaya sabi ni Martin na wag ko na lang daw gawin ngayon. Next time na lang daw pag hindi umuulan. Kanina umulan, basa. Ngayon hindi na siya umulan, pero hindi siya malamig ngayon. 17 degrees. Tamang-tama lang yung lamig. Kaya hindi ako naka-on ng heater ngayon. Siguro mamayang gabi pa. Hindi na may noon yung heater namin. Tahimik na. Parang walang tao. Parang holiday, parang weekend. Pero Monday po ngayon dito. Napagkatahimik yung mga tao nasa loob ng bahay. Ito namang niloto ko ngayon ay patatas na merong rosemary. Ito ay para kay Uma. Si Uma mahilig nito. Pakainin na natin si Uma ng kanyang tanghalian ngayon. Dali lang to siya maluto. Kasi na to tapos na to ba. Pinili to ni Martin kanina. Mahilig kasi si Uma sa patatas. Hindi pwedeng hindi siya pakainin ng patatas. Kahit araw-araw pa may patatas, nako, hindi magreklamo si Uma. Parang kasi yung patatas sa kanila, parang kanin sa atin. Kasi Martin naman, ganito din yung gusto niyang kainin mamaya. Sabi niya, lutuan mo din ako niya mamaya. Kasi 3 yung binili niya. 3 karton yung binili niya. Kaya, lulutuan ko siya mamaya nito. Kaya yan yung request niya pag uwi galing trabaho. Yan po siya, nabili ni Martin. Sa Lidl niya nabili. Masarap. Nagustuhan niya to. Tinikman niya nung nagluto ako nito kay Uma. Kaya ngayon, pumili siya kanina sa Lidl 3 karton nito. Kay Uma isa, sa kanya naman yung isa. Siguro si Michelle kakainin din yun. At saka mura lang to. Hindi mabot ng 2 euro ata. Masarap siya. Hello po sa inyong lahat. Nandito ako ngayon. Naghintay ako ng sasakyan papunta kay Fiona. Okay? Freitag. Das sind die einzigen Tage. Mein Wochenende startet schon, Friederike. Autumn na gid Ang dami naming binili Kaya naka-sale siya ngayon ito kasi yung kape na iniinom ko. Bumili ako ng 10. Tapos meron pa akong 10% discount dito sa Rossmann. Yan, puro mga sale tong nabili ko lahat. Ngayong week na to maraming sale sa Rossmann. At pumili din ako ng diaper kay Uma. Gusto ko siyang i-try. Ipatry ko to kay Uma kung
Okay to siya kasi mas mura. Tapos naka-sale siya ngayon. Nabayaran natin 35 euro. Tapos merong ano, no, 35. Ay, 36 pala lahat. Tapos discount 3 euro 62. Yan si Fiona. Hmm? Was ist denn das so? Dumating na yung order ko sa Timo. Bubuksan natin. At ito naman kay Michelle. Yung pa order sa Michelle ng dumating na yung order ko kay Timo. At ito din kay Michelle. At meron din ako ata itong dalawa at sa akin dalawa kay Michelle. Titingnan natin kung kasya. Ano ba to? Parang ano yung ano ba? Skip dito. Kaya titingnan natin kasi kung di siya magkasya. Send natin ulit. Balik natin kay Timo. Nga. Nagbago pala, nabili pala ako nito para sa doon sa panglinis ba doon sa aming tawagin kalimutan ko tuloy. Bumili din ako ng bagong tsinelas. Mura lang naman to siya. Pang bahay. Lagay muna natin dito. Ito ay sa akin. Size 41 yung order ko. Ito naman yung tingnan po niyo yung gaganda ng kulay ng in-order ko na pullover. Yan yung in-order ko. Ang gaganda ng kulay ng ating kasi tinglamig na. Namili ako ng bago. Hindi naman to siya mahal. Mura lang to. Kaya solid din ang pagbili kay Timo. Tingnan natin yung quality kung maganda ba. Tingnan natin kung maganda ang quality nito. Wow, maganda siya. Ano to siya? Pang sapaw ba? Ano to size M lang yung in-order ko kasi pag L, malaki siya. Tama-tama lang naman to kasi pang sapaw lang naman to siya. Yan to mga gustong kulay yung suotin ko pag autumn dito sa Germany. Ito naman yung isa. Ang ganda ng plastic nila, oh. May ano, parang sa ano ba? Parang maliit siya. Parang maliit nga. Ay, hindi to kasya sa akin. Maliit siya. Ay, titingnan natin. Baka ano, kailangan lang to siya baka stretch. Stretch naman to. Stretch. Ay, kasya naman siya. Diba, ang ganda ng kulay, oh. Tingnan ko kung magkano to. Hanggang lagpas siya hanggang tuhod. Ang ganda. Titingnan natin kung ano ba talaga siya sa akin kay baka ano siya ba baka madali masira. Ito yung ano. Ito naman yung isa. Ito maganda. Ito gusto ko. Maganda siya. Kita ko sa inyo. Hanggang lagpas din siya sa ano. At saka malaki siya, oh. Tinantin mo ninyo. Ito maganda to siya. Maganda din yung quality niya. Sana pala mas malaki yung size L pala yung kinuha ko, no? Size M lang kasi to. Pero susukat ko siya para sigurado kaya hindi naman to kamahalan. Sukat natin siya. Bigay natin
Mabigyan natin sa magkakasya nito. Huwag mo kukukasya yan siya kay Harvey. Ito. Oh. Manta din siya. Try natin eh. Please, please. Ay, baka matanggal yung kilay ko. Maano yung kilay ko. Mamaya na lang. Buksan na natin itong isa. Ito naman kay Michelle ko eh. Ay, tatlo pala kay Michelle nito. Isa lang sa akin. Ito lang sa akin pala. Kay Michelle, hininan ko siya ng bagong damit. Kasya to sa kanya. Bago yan, titingnan natin kung kasya ba talaga kay sa uli natin pag hindi magkasya kay Michelle. Ay, kasya to kay Michelle. Gustong-gusto kasi ni Michelle mga ganitong damit to. Ano lang to? 13 euro. Kaya hindi ko nito siya sa uli. Gusto mo yan, Michelle. Ay, 16 euro pala yun. Ano yung Nike. Ito ang 12 euro. Ako talaga namili ng damit niya. Buti nagustuhan niya. Sana kasya. Kita natin kay Michelle. Oh, maganda to. Michelle? Kommst du? Schnell? Ay, sa Bershka pala to siya. Yun ang gusto din ni Michelle na brand. Patry natin sa kanya. Okay, binili pa ako dito isang shirt naman to. Para din to kay Michelle. Iwan ko kung kasya sa kanya. No? Ang liit naman ito. Kasya mo itong Fiona. Dito siya magkasya kay Fiona. Ay, kay Michelle. Sa uli ko to. Sukat natin yung dress na in-order ko sa ano ha. Dito sa as. Hindi ko na siya sa uli. Hindi ko na siya isa sa uli. Kasya naman pala sa akin. Ang ganda pa ng kulay. At alam po ba ninyo, 1 euro po lang to. Kasi ano siya, parang offer nila sa akin ba na mag-order ako. Tas ito ang makukuha ko ng pinakamura. Kaya hindi na natin siya sa uli. Sayang naman. Titingnan ko kung magkano siya nung para maniwala kayo sa akin. Baka sabihin niyo nagbibiro lang ako. Titingnan ko kung makita ko pa siya dito sa isa kong cellphone. Mag-order pa nga ako sana sa Temu kasi meron akong bibili na maganda naman kasi sa Temu dahil wala ka naman mabayaran na shipping fee ka ng man siya, libre man siya. Kaya yan ang maganda. Pakita ko na sa inyo ang nabayaran ko dito sa dress na to. Kung makita ko siya lahat ha. Ay, dapat sa email pala tingnan. Kasi sa email nandun lahat yung yung magkano yung pagkabili mo nitong damit na to. Na. Ayan 73 lang pala, 73 cents lang pala. Tapos ang pinakamahal itong kulay black na pullover. Ito siya. Yan yung in-order ko. Yan. Yan lang yung in-order ko. 31 euro na lahat yung nabayaran ko. Ito yung 73 lang. O, diba? Kaya hindi ko na siya sa uli lahat eh. Suotin ko na to. Kaya maganda naman ang mga kulay eh. Ito kasing siya, plano kong suotin ngayong Sabado. Ito siya, ito maganda din siya. Masuotin naman natin yan dahil tinglamig na. Kaya si Martin, grabing galit na galit. Dahil meron gusto mag-overtake sa amin. So si Martin, ginawa niya, hindi siya nagpatakbo na mabilis. Dahan lang, para makauna yung gusto mag-overtake. Nagalit pa siya. Siya nagalit. Nagbusina siya sa amin. Grabe yung busina niya. Nagbusina din si Martin. Nung pagka, na niya sa kabilang side, nako, silang dalawa talaga ng kasama niya doon sa auto. Siguro, asawa niya yun o girlfriend niya yun. Pinakitaan nila kami ng middle finger nila.
So, galit na galit si Martin. Sabi ni Martin, bakit mo din binidyo? Eh ako kasi nag-edit ako ng video ng time na yun sa YouTube. Kaya hindi ko talaga nakita kung anong ginawa ng dalawa doon sa sa loob ng sasakyan nila. Kaya sabi ko ba, sila pa yung mali, sila pa yung galit, lakas loob na magalit sa'yo, businahan ka pa. Si Martin pa naman ang dapat na nauna doon talaga sa daan na yun. Dapat siya ang maghintay. Eh kung yun, kung darating yung pulis, siya yung mali, 'di ba? Eh, sabi naman ni Martin, saan nyo ba yung ginawa yung mga driver license ninyo? Natutunan naman lahat 'yan sa sa partiole, kung saan ka mag-aaral ng driving, no? So, grabe yung galit ni Martin, na-visit ng pulang-pula. Kita ko yung mukha niya, galit na galit, pulang-pula yung mukha niya. Sabi ko, huwag ka nang sino ba di ma-high blood? Sabi niya, hindi mo ako maintindihan kasi ikaw yung driver. Pag ikaw yung nandito, ikaw yung galit na galit. Sabi niya sa akin, kasi ayoko kasi na ma-stress. Sobrang ma-stress siya sa mga ganyan, mga pasaway ng mga driver ba. Sobrang magalit talaga yan sa loob ng sasakyan namin. Tapos, yun talaga yung ginawa nung dalawa nun, yung driver na yun, mali naman talaga. Dapat nga magpasalamat nga siya dahil hindi na yung takbo ni Martin, na lang, para makauna siya. Siya pa yung nagalit. Dapat si Martin na may doon, siya dapat nang nauna ba? Naku, siya pa nagalit. Kung kilala ko lang yung tao na yun, suntukin ko yun. Sabi ni Martin, bakit hindi mo na video? Sabi ko, hindi kasi ako nag-edit ako ba nung time na yun. Kasi pag pinakitaan ka ng middle finger, pwede ka po magreklamo niya, pwede mo yung pakita sa pulis yun. Kaya dapat sabi ni Martin, mag-alerto ka next time. Minsan ako pag nagbiyahe kami, nag-edit talaga ako ng video, lalo na pag may upload ako sa YouTube. Diyan kasi sa auto kasi may oras ako mag-edit ba, wala mag-disturbo sa akin. Kaya yun, hindi ko na siya na video. Sila pa yung galit, tas yung girlfriend niya o asawa niya, sila pang dalawa. Sabi ko, kayo pa nagtamalit, kayo pang lakas loob na magpakita sa middle finger niyo. Tanggalin ko yan. Buwag talaga yung mga driver dito, no? May iba, no? Hindi naman lahat, no? Pero may mga tao talaga ba na mainit ang ulo sa magbiyahe. Hindi maganda yan. Kasi yan ang ng disgrasya, di ba? Si Martin, hindi pa naman yan as in malakas magpatakbo pag ang limit 120 lang talaga yan siya. Kasi natakot yan pagka sobra yung yung pag-drive mo, may kamera. Hindi natin alam, di ba, yung panahon, baka yung araw na yun, malas ka, matiming ka na may kamera, hindi pwede. Dapat, talaga, kung talaga yung doon, 120 or 100, yun talaga yung drive niya. Hindi talaga yan siya magpabilis kasi ayaw niya magkamulta, ayaw din niya magka-punkte, magka-points ng importante pa naman yung driver license, no? Dapat iniingatan talaga yan ni Martin na hindi magkamali. Kaya yun po. Yung dalawa na yun, galit na galit pa sa amin po. Hindi ito yung taga Nordrhein-Westfalen, taga taga Karlsruhe. Sa South Germany yun sila banda. Sila pa yung galit. Kung pwede lang sana sila makita ulit, no? Kung makausap mo harap-harapan ba? Ipamukha mo talaga sa kanila. Kayo pa yung mali, kayo pang nagalit, kayo pang maglakas loob ng pakitaan kami ng middle finger ninyo. Galit tuloy ako. Kayo lang po munang may pakita ko po sa inyo ngayon. At hindi ko alam kung anong magagawa natin bukas. Kay bukas may kulis dito. At ang dami ko sanang gagawin, no? Kung hindi ko magagawa kay yung panahon, umuulan, umaambon. Gusto ko maglinis sa labas ng bahay. Yung mga napaka talaga ng panahon ngayon pag autumn na, palagi umuulan, lalo na pag November na ko. Diyan. Tapos magkakat pa kami dyan sa gilid ng bahay namin. Pakita ko po sa inyo bukas. Ikakat namin yan bago magreklamo tong kapitbahay namin kasi katabi yan ng garden nila. Pagkasabihin nila, yung ninyo dyan, yung puno niyo dyan, lumagpas na dito sa garden ko. Ganyan pa naman yung mga German dito. Kaya dapat bago yan sa magreklamo, ikakat na namin yan. Kaya naghahanap kami ng tamang panahon. Kasi pwede na mag-cut ngayon dahil nating lamig na. Pag pag summer or spring, bawal kasi kayong mga nest ng mga ibon ba? Bawal. Kaya ngayon, pwede na namin siya i-cut. Hanap kami ng
tamang panahon na mag-cut dyan. Pag magreklamo tong kapitbahay namin. Bago ito magreklamo. Ayun lang po at i-end na po natin to dahil medyo mahaba na. Maraming salamat po sa iyong panood. Palaging panonood at walang sawang suporta po sa akin. Mag-iingat po kayo. Hanggang bukas ulit. Bye! Living